Arthur, first and foremost, ano po ba ang function ng thyroid gland sa ating mga katawan? Ayan. So, yung thyroid, no, it's one of the endocrine glands na meron tayo sa katawan natin. Ano ba na yung mga endocrine glands? So, meron tayo sa utak, tawag ng pituitary. Then, dito sa leeg, yung thyroid, nasa ilalim siya ng Adam's apple ng kalalakihan. And then, you have the pancreas, no, you have the adrenals, you have yung mga sa ovaries. Those are mga endocrine glands, no? So, what about the thyroid? So, thyroid kasi, siya yung in charge sa metabolism ng katawan natin. Siya yung nag-cause para makontrol natin yung temperature sa pangangatawan natin, yung metabolism sa pagkain natin. So, it keeps our balance, it keeps our body in check. Even, it actually also helps, no, when it comes to pag kailangan natin ng extra lakas sa pangangatawan, doon nanggagaling yung thyroid na hormones natin. So, thyroid hormone is the one that balances our metabolism most of all sa katawan natin. Yun. Ayun. It is the one that balances our metabolism. Sige, siguro mas maiintindihan ko yan maya-maya pa. Okay, go naman tayo kay Ma'am Annie. Okay, Ma'am Annie? Attorney Dat, pagsusuglang din sa ating pinag-uusapan. Ano po? Doc Arthur, ano yung common diseases pag pinag-usapan natin itong thyroid? Dr. Arthur? So, sa thyroid, usually meron yan thyroid nodules, no? Nodules lang, benign naman yun. Meron tayong thyroid cysts, meron mga nagkakaroon ng thyroiditis. So, yung may mga thyroid nodules na because of goiter, no? Yung parang iron deficiency tayo. So, yun yung mga, ang tawag doon sa mga endemic goiter because of the iron deficiencies. That's why ngayon nga, 'di ba, before nagkaroon tayo sa DOH ng iodized salt, 'di ba? Because yun nga that before nagkakaroon ng goiter. So yung goiter is parang lumalaki yung thyroid gland to compensate kasi kulang ng endocrine, kulang ng iodine. So lumalaki yung thyroid. So parang nagkakaroon sila ng goiter. And then there are benign tumors din like thyroid cysts, benign naman yon. And then yung mga iba naman nagkakaroon ng thyroiditis o inflammation sa thyroid like autoimmune, yung mga Hashimoto thyroiditis, yun nagkakaroon ng thyroid toxicosis. So yun naman namamagana yung thyroid. So yun lumalaki din yung thyroid. So yun yung mga different types of thyroid diseases. Ayun pala yun, attorney. Ayan. Okay. Go, attorney Dot. Okay. Thank you, Dr. Yes, Miss Annie. Arthur. So, yan. Okay, so we made a very good introduction to our topic. So let's now go to our topic this afternoon, which is thyroid cancer. Doc, please tell us, why does thyroid cancer happen? And siguro po, please give us the causes because we are also an educational show para po maturuan po natin ang mga nanonood po sa atin at saka nakikinig po sa atin kung bakit nagkakaroon ng thyroid cancer ang isang tao. Go ahead po, Doc. Okay. So let's talk about, when it comes to thyroid kasi you have thyroid risk factors, no? Yung what causes the thyroid cancer. So there are risk factors, especially one, it is most common in females than in males, no? Mas common sa kababayan because of they said it's because of the hormones, the estrogen for the females. And then second is yung age, no? Usually less than 30 years old, yun yung mga papillary type na cancer. And then there are the ones who are more than 60 years old, yun yung mga anaplastic type which are aggressive naman. And then meron din yung because of radiation exposure. When you see radiation exposure, hindi yung sa x-ray, hindi sa CT scan. Yung radiation na tipong dati nakapagamot, like for example, may mga pasyenteng at younger age nagkaroon ng lymphoma, nagkaroon ng breast cancer, so nag-radiation sila somewhere dito sa area na to. So pwede kong mag-cause ng effect din, no, nang magkaroon ng mutation sa thyroid area kaya nagkakaroon ng thyroid carcinoma. Like for example, dun sa nangyari sa Japan, 'di ba? Yung sa Hiroshima, 'di ba? When they had the Hiroshima ba, maraming sa kanilang mga karoon ng history ng thyroid cancer, no, because of the radiation.
So that's one of the risk factors, radiation, age, and then female, and then meron ding hereditary na nalalagian. So those are from the, meron mga tinatawag na men, no? Men is multiple endocrine neoplasia. So men 2 usually, may kasama kasi itong isang klaseng thyroid cancer which is medullary carcinoma. So ano ba ang mga different types of thyroid cancer? Apat po yun, no? Meron tayong papillary, meron tayong follicular, meron tayong medullary, at meron tayong anaplastic. Yung anaplastic ang medyo aggressive talaga as compared to the others. No? So yun. So yung among all the thyroid cancers po actually it's easily treatable na ngayon. Konti na lang because of that, hindi kasi pag nakita po natin yung census natin talaga walang masyadong namamatay sa thyroid cancer because it's easily treatable as compared to other cancers, no? Yeah. Maganda yung balita niya, Attorney Dot. Easily treated, walang masyadong namamatay. Ayan. Pero hindi nangangahulugan na you will set aside that. Sige. Okay. Attorney, tuloy tayo. Go, please. Yes, Miss Annie. So, medyo good news yun, no? Kasi it's easily treated, but that doesn't mean na hindi ka magpapacheck up, hindi mo gagawin yung mga sinasabi ng doktor. So, Dr. Arthur, eto na. Ano po ang sintomas ng cancer sa thyroid? How would I know if I have thyroid cancer? Kung meron po bang bukol, siguradong cancer na po ba yon? Ano po ang basehan po ninyo para sabihin ng isang tao ay may thyroid cancer? Very good question. So, Arthur? Yes. Yan. Yeah. So the only way to say that you have thyroid cancer is through biopsy pa rin, no? So pinapabiopsy yan. So we do an ultrasound guided biopsy of the thyroid. So kukuha ng sample and then susuriin yun. And if it turns out to be cancer, yun yung it's the gold standard. Biopsy pa rin. Okay, Doc, bago ko po. Walang blood test. Bago ko po ibigay kay Ma'am Annie Rentoy, sabi po ninyo, kailangan ipa-biopsy. But how would I know that I need a biopsy in the first place? Okay. So, first of all, syempre, pag may mga nararamdaman mo na, may sintomas mo na, no? One is syempre, mapapansin, may nakapapambukol. Pangalawa, minsan nagiging paos, no? Kasi minsan naiipit yung nerve dun sa daanan ng may tawag dong recurrent laryngeal nerve, no? Pwede napapaos siya. Pwede kung nagkakaroon ng pakiramdam na parang hapo siya. So, yun yung mga yon. And then, pag nangyari yun, pag may pinapa-ultrasound muna. And then, pag may nakita po ng bukol, meron kasi yan parang, kung sa breast cancer, may tawag na BI-RADS scoring para malaman kung highly malignant. Meron din sa thyroid na TRAD scoring. So, yung scoring na yon malalaman sa ultrasound kung talagang mukhang siyang malignant. So, kung mukha siyang malignant, doon, binabiopsy na. Ayun. So, Miss Annie, sa pagkakaintindi ko kay Doc, kapag ganyan na may mga bukol-bukol, not necessary naman na ikaw ay magpapabiopsy na kaagad. Meron pang ibang test bago ka magpabiopsy. Scoring, yeah. That's ultrasound, if I'm not mistaken. Ultrasound yun, ano po? Ayan, before the biopsy. May mga mararamdaman ka niyan. Parang palatanda. Yes. Opo. Yes, Parang palatandaan yes. sa binigay ni Doc Arthur. Pag ikaw ay maos, mayroon kang tama, di ba, Attorney Dot, namamaos-maos. Kailangan. Isa yan sa mga titingnan nyo din. Ano po? Now, Doc Arthur. Namamaos-maos, Miss Annie. Ito, namamaos-maos, may bukol. Opo, may bukol. Tapos palaging hapo, ayan. Ayun, palaging hapo, ayan. Natatandaan ni Okay, Attorney sige. Dot. Maraming salamat. Okay. This time naman, kung halimbawa yung iba, hindi masyado itong alam, wala silang knowledge about this. Okay. Yung palatandaan na mayroon kang thyroid, ano po ba? Yung pinaka doon sa tatlong nabanggit nyo po. Kung walang alam, walang knowledge yung tao, ayan, pero ako'y hindi naman, halimbawa, Attorney Dot, hindi naman naipapakita yon. Wala naman siya nararamdaman na gano'n. Paano niya malalaman na mayroon po pala siyang thyroid cancer po, Doc Arthur?
Well, it's really hard, no? That's why kung meron talaga nakakapa, usually kasi nagiging incidental nga siya on doing a CT scan eh. So talagang it's more of kapag may nakakapang bukol lang talaga. Or meron mga nararamdaman na sintomas minsan na like for example, goiter, ganyan, doon kayo nagpapa-ultrasound. Pero kada, yun napapansin, usually it's more of an enlargement talaga ng tumor. Okay. And dito po ba yan sa bandang okay. gitna o dito sa left and right? It's below it's below the Adam's apple. Kung walang Adam's apple, below nasa baba lang siya ng Okay. parang larynx. Okay. It was explained a while ago by Doc Arthur, but once and for all, para dun sa ating mga kababayan, no, para alam ninyo po, mamustra ng gusto. Okay. Attorney Dot, balik ko sa inyo si Doc Arthur. Thank you, Yes. Doc. Yes, Miss Annie, gusto ko lang lagyan ng tuldok yung tanong mo. Maganda yung tanong mo eh. Thank you. So Doc, pwede ko bang i-conclude, dahil sabi po ninyo, may bukol, gano'n. Paano po, is there no instance at all na walang symptom, walang bukol, pero meron kang thyroid cancer, or lagi po dapat may bukol or the other symptoms should be in existence? Sige po, Minsan go ahead walang po. symptoms, minsan wala talaga. Oh. Minsan that's why incidental lang siya. Minsan na pag nagpa-routine CT scan lang, tapos may hinahanap doon, tapos bilang makikita mayroong nodule doon, yun. Pero kadalasan naman kasi pag in-ultrasound, hindi naman usually cancer nga, pero yun nga, may scoring din yung ultrasound nga to determine if there is a need to do a biopsy. Ayan, tingnan mo, Miss Annie. Pwede pala na wala kang bukol. So, wala kang kamalay-malay. Kaya, importante talagang magpa-check up parati at magpa-lab test. Di ba, Miss Annie? Lagi That's nating correct. sinasabi yan. But, anyway, I will go now to my question. Okay. Opo. Doc Arthur, once a person is diagnosed with thyroid cancer, paano po ang treatment at saka management po at saka ilang percent po ang success rate sa thyroid cancer? Although earlier you already mentioned na treatable naman po yan kadalasan. Sige po, go ahead po. So it depends, no, kung siya ay papillary, follicular. So usually mga papillary, follicular, surgery talaga is the key. Surgery talaga. And then of course, merong minsan kasi may mga sinicheck din mga factors, no, mga high risk factors na they might need to do after surgery. Although ngayon nga sa surgery, di na minsan minsan dati kasi total thyroidectomy, tinatanggal yung buong thyroid. Ngayon pina-partial na lang yan. Minsan kalahati lang tinatanggal para may hormones pa rin sila na po-produce sa thyroid nila. Kasi pag tinanggal po yung buong thyroid, of course, kailangan nila ma-maintain for life with thyroid hormone supplement. Pero yung pong sa mga thyroid kasi minsan may mga high-risk features, nagbibigay pa kasi minsan ng radioactive iodine. So, yun po ay isa pang style na gamot na may pinapainom sa kanya na iodine, which is a radioactive type, na pag sa abnormal cell kasi, since nga ang thyroid ay mahilig kumain ng iodine, ginagawang radioactive yung iodine para makain ng abnormal na thyroid, tapos yun ang papatay dun sa thyroid cancer cell. So, yun yung tinatreat sa mga treatment for thyroid cancer. The problem is, paano kung hindi siya avid? Meaning, hindi siya, may mga ibang thyroid cancer cell kasi hindi siya nagre-respond doon. So, doon papasok po yung mga targeted treatment like yung mga multi-kinase inhibitor which comes in tablet form. It targets the cancer cell itself for the papillary at medullary, for papillary at sa follicular. But when it comes to anaplastic, kadalasan anaplastic, kinikimo, tsaka targeted therapy din. No? It's a medullary, ganun din. May mga targeted treatment na binibigay. Medyo kamahalan lang talaga yung mga targeted treatment compare sa radioactive iodine o sa chemotherapy. So it's really a very complex case. But then again, for majority of the thyroid types of cancer, it's treatable. But there's a few, like anaplastic, it's really hard to treat because they are really aggressive. Anaplasty is the one Ayun. aggressive. Attorney Doc. Ayan. Oo. Kaya, Miss Annie, kapag ikaw ay diagnosed na merong thyroid cancer, di ba? Habang maaga pa lang, ipatreat na ninyo yan. Kasi, di ba? You'll never know. Di ba? Tama po ba, That's Doc? Yes po. Surgery lang ang Okay. kadalasan minsan pag early talaga.
surgery. Oo. That's the Sige. answer. Okay. Oo. Yes. Go ahead, Miss Annie, with your question. Ikaw naman. Ang ganda ng topic natin. No. Opo. Thank you, Attorney Don. Sige. Doc Arthur, let's say for example, na-neglect. Ano yung mga pwedeng maaring maging complications once you have thyroid cancer? Hindi mo ito napagamot o ano po yun? Doc Arthur, thank you po. So the problem with thyroid cancer, it spreads to different parts of the body na may metastasize siya, to the lungs, especially to the bones. So pag nangyari po yun, syempre pag kumalat sa baga, hirap huminga, ubo ng ubo, minsan umuubo ng dugo, tapos pwedeng tumama sa buto, bone pain, minsan ang problem dyan, pwedeng madurog yung buto sa spine, pwedeng mabaldado, maparalyze. Ang worst case scenario, umakit din sa utak yan, no? Pwede, it can go up to the brain. And if it goes to the brain, pwede actually may complication that it can bleed, no? In the brain. So, ganun siya ka-aggressive. Okay. So, Naku, Attorney, talaga. tingnan mo naman. Kaya ako- Scary. Di ba? Yes. Yung effect Yes, nun. Miss Annie. Oo, how lucky we are, no, to be able to hear from an expert. Kasi ngayon, naiintindihan na natin na you don't take this lightly. No? Kapag meron ka ng mga bukol-bukol dyan, pa-check ka na kaagad. Okay, Doc Arthur, one question. For instance, a patient who is diagnosed with thyroid cancer already had surgery. Okay, so wala na. Treated na. Is it possible for the thyroid cancer to come back once it is already treated? Pwede pa rin po. Oh, just like any other cancer, no? Babalik pa rin. But I have a question po. Yung po bang kay yung singer na si Julie Andrews, yun po ba yung sinabi na naging sakit niya tapos inoperahan siya and then ngayon hindi na siya nakakakanta because of that? Parang tuloy ako, Miss Annie, minsan pagka nakarinig ka ng ganyan, naku, magbaba-opera ba ako? Baka ganyan na mangyari sa akin. Pero Si dapat, Attorney Dot, kasi diba? kumakanta kasi si Attorney Dot. Ay, sige, Attorney, tanong mo na yung mga gusto mong malaman kay Doc Arthur. Sige po, yan. Pasagot natin kay Doc Arthur. Go please, Doc. Well, actually, when it comes to operation, when it comes to the thyroid cancer, minsan kasi talaga, yung ugat, minsan nasi-stretch. Pag naoperahan, nasi-stretch yung nerve minsan doon, napapaos. Minsan napapaos talaga sila. But usually it comes back naman. Unless talaga na-nick yung nerve dun sa, it's kasi yung nerve na yung magkadikit lang sila with the thyroid gland eh. So yun yung problem. So that's why pwede pa rin maapektuhan yung voice nila. That's your question, right? Yes. So ano lang ang conclusion dyan? Ergo, you should find a very good surgeon. Di ba, Miss Annie? Like Dr. Arthur. Ano sa... Yes. Ay, hindi po surgeon. Dr. Arthur na Hindi tayo. po surgeon. Ay, hindi kayo surgeon. Malapit Hindi na. po surgeon. Medical po ako. Medical po ako. Medical. Yan po, ang gumagawa Pero po ng I'm surgery sure- po niyan is mga ENT. Ang gumagawa po niyan is mga ear, nose, throat specialist or head and neck surgeon. see. So, for thyroid diseases na need surgery, either you look for a head and neck surgeon surgeon po sila, nag-specialize sa head and neck. Or yung nga pong mga ears, nose, throat doctor because they also do thyroidectomy then. So, either of those. Ayun. Okay. So, I'm sure kung meron tayong kilalan at kailangan ng surgery, pwede rin tayo magtanong kay Doc. I'm That's sure correct. kasi Opo. Hindi ako dumadaan din sa kanya yung mga nag-ooperahan, pasyente. Yes. So, medical lang po okay, ako, Miss medical. Annie. Yes, mayroon akong tanong naman kay very Doctor. clear. Okay, tama ka, Attorney Dot. Okay, Dr. Arthur, tutuloy namin yung pagtatanong. Okay, Attorney Dot, ito yon. Apo. Paano tayo makakaiwas
na magkaroon ng ganitong klaseng sakit, itong thyroid cancer? Paano tayo makakaiwas, Doc? O pakinggan nyo, panoorin nyo mga kasambahay, ilistan nyo. Very Ayan. good Okay, go. question. Oo, Thank very you good po. question. Thank you po. Actually, risk factors pa rin nga, as mentioned pa rin. Of course, di natin maiwasan kasi na talaga yung age, no, tsaka yung sex. No? When it comes to, isa sa mga risk factors is obesity pa rin. Obesity is one of the risk factors for actually majority of cancers as well as for heart disease, tsaka kidney disease, liver disease din. So, yun talaga ang mga modifiables natin. No? Iwas po talaga sa mga bisyo, sa smoking, but most directly linked is the obesity. So try to stay healthy and eat right and exercise. That's the best payo for me. And then of course, when it comes to the thyroid per se, of course, i-check lang. Pwede naman natin kapahin kung may mga problems. So pag may nararamdaman ka mga kakaibang sintomas regarding to your yung hormones mo, kasi minsan nga this is thyroid related. So, pwede magkaroon ng hyperthyroidism o hypothyroidism. Pag hypothyroidism, kadalasan yung ginawin, mabagal mag-metabolize ng pagkain, so tumataba. Pag hyperthyroidism naman, yun na, masyado namang mainitin, sabihin mabilis, hindi siya komportable sa mainit, o kaya kain ng kain, hindi tumataba. So, yun. No? So, yung mga ngayon, kailangan ipacheck na yung thyroid. Okay, very good advice Okay, na yan. very good. Trinidad, go please. Okay. Sige. Doc, okay. Kami ni Ma'am Annie Rentoy, we want to be healthy, no? So, how will we be sure, kasi nagpapa-check up naman kami sa hospital every year, how are we going to be sure that we don't have any chances of getting thyroid cancer? Kasi hindi ba, Doc, yung mga nodule na yan, kadalasan meron naman talagang tao eh. I don't know pero me, amongst my friends, marami sa amin ang merong nodule. What do you advise po sa mga kagaya po namin na laging nakaka-experience na merong nodule? Should it be a once a year check-up? O, Yeah. Sige po, So, go ahead. yes. So yung nodule na sinasabi po nyo, pag nakita sa thyroid po yun, like I said, meron siyang, para sa breast din po, may map sa mammogram, may grading kasi yan, no? Yung T-RED scoring po. So tinitingnan doon kung it looks like benign. So it usually na-advise in every 6 months or once a year. Pero if it looks like suspected, it is suspected to become, it's transforming to be a problem, then nagiging mas earlier yung ultrasound, nagiging frequent na, naging every 4 months, to do surveillance. But to some, para mawala yung agam-agam, yung takot, pinapabiopsy na agad para mabigyan kayo ng peace of mind if it's benign or not. Okay, Ayun. biopsy. Naku. Ayan. How about Pag nakarinig ka ng MRI? biopsy. Oo nga po, Attorney Don. Ay, wala po. Okay. It's Hindi really hindi talaga po MRI. biopsy. Talagang ultrasound is still the best. Ultrasound is Okay. the best pa rin. For thyroid. Ultrasound. Oo. Okay. Okay. Oh. Doc Arthur. Ayan. Alam mo, attorney, napakahusay naman itong doktor natin na panauhin, ha? Tukin na natin Yes. ito, ha? Okay. Doc Arthur, dun sa mga Yes, kababayan galing. natin. Attorney, para alimbawa, kung gusto nila magpakonsulta, paano po kayo makukontak? Saan po ba kayo connected? Doc Arthur, nasa inyo pong pagkakataon muli. Go ahead, please. Thank you. So I'm here at UERM Hospital, and then I also have Government Hospital Rizal Medical Center, and then I have one clinic also, a cancer center in Pampanga, San Fernando, which is in Central Luzon Integrated Oncology Center sa Calcutta Medical Center. Doon po ako so 3 hospital. Wow, Attorney Doc. Wow, ang sipag-sipag ni Doc. Okay, Doc, naku, wala na po tayong time, pero we would like to express our sincerest gratitude to you for joining us this afternoon. We really learned a lot from you, and hopefully you will be our guest again very, very soon. Maraming Thank you for salamat po on behalf of of everybody in Serbisyong Bayanihan. This is Dr. Arthur Jason Go, internal medicine and medical oncologist from the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Siya po ang nakasama po natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit.